And nandito siya ngayon. Happy birthday, Ken! Kung hindi mo ito narinig. Salamat sa pag-set up ng ilaw for Christmas. Ito siya, birthday boy na work. Sige. Personal na binate at pinasalamatan ni Miss Catherine Bernardo si Ken, no? Kung saan ito po yung Ken Creative Designs. Siya po yung nag-design dito po sa mga lights para po dun sa Casa Bernardo na nirefer ni Mr. Alden Richards dahil nakita po nila kung gaano kaganda ang mansyon nitong si Mr. Alden Richards sa Laguna. So nakita natin na talagang very welcoming itong si Miss Catherine, ano, sa lahat po ng mga tao na nakikita yan tumutulong sa kanya. Of course, congratulate din natin si Alden Richards dahil ang pulang araw po is isa sa mga napili ng Anak TV Award Household Favorite Television Programs 2024 GMA. Congrats team, #pulang araw. Dahil po yung kanila pong movie ay recommendable po yan para sa lahat ng mga estudyante kasi yung kanilang pulang araw kasi it talks about the history, no? And lahat po ng mga naganap doon ay totoong buhay po yun. And aside from that, of course, isa rin sa mga super excited ng mga fans, no, na mapanood natin ano na nga ba ang mga susunod na proyekto or susunod na mga kaganapan dito kay Catherine and Alden Richards dahil pati tayo excited na sa panibago po nilang project together. Pero nilinaw po nila o nilinaw ni Catherine Bernardo sa kanyang statement na mapapanood po natin ngayon kung ano ba talaga yung peg na gusto po nilang dalawa. At ito po isa rin sa mga panawagan para sa mga executives na magko-conceptualize or mga directors and producers na gusto silang ma-direct para sa kanilang next project. Ay ito po yung sinabi ni Miss Catherine Bernardo, panoorin natin. Antarctica talaga eh. Really? Yes, Antarctica. Yeah, I wanna go to Croatia. Yeah, that's my dream. Uy, nandito. Sa? Manila. Dito na yung part 3. Kung may part 3. Manila! Mag-part 3 na sila dito. Kasi nga, parang, siyempre, Pinoy yung dalawa, si Joy and Ethan are both Filipinos. Oh, dito na lang para dito skeletal crew. Pero full production ng Kaya. So, baka dito, Philippines na. US tour, pero road trip. Tapos across different states. You think? Parang ganun. Kasi, malikot yung dalawa eh. Actually, if you think about it, medyo hindi sila nag-depende sa isang lugar. So, I think, in their personalities, mas magugustuhan nila na meron lang silang, camper van, long drive lang sila, kalipat-lipat ng state, just to see the world together. We're just very open. Pag may magandang concept, kung sino man or kung ano man yun, parang open ako with anything. Basta syempre far from Joy and Ethan. But kung may dadating na magandang story and all, hindi naman din kailangan parang wala magkuya kami. Diba? Parang maiba lang magpatayan kami dalawa. Maganda, basta a different flavor would be interesting. Yes. It's always about the story. Content is king. So dapat, whatever it is, syempre mas extra comfort lang since we both know each other. Yeah. Sa interview ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards ay nagbigay po siya ng hint or nagbigay po siya ng parang info sa lahat po ng mga Catden followers and lovers na hindi pa natatapos kay Joy and Ethan yung kanilang pagsasama sa isang projects. Pero sabi po ni Miss Catherine na mas parang mas gusto niya na mag-evolve yung kanila po character. So iiwan na po nila si Ethan at si Joy kasi gusto nila maging they live happily ever after na at gusto nila ng panibagong character. Nagbiro pa nga si Miss Cat na kung pwede raw gawin silang magkuya sa susunod na project pero natawa si Alden Richards dun sa idea na yon. At sinabi ni Miss Cat parang gusto niya namang subukan yung isa sa mga parang yung mga kapanapanabik na mga movie or horror drama series, mga ganun, diba? At ito po isa sa mga panawagan dito po sa dalawang naglalakihang network sa mga executives na dapat ay simulan na yung pag-conceptualize at pag-uusap patungkol sa mga next project kasi syempre marami po mga Catden fans na bitin po sa nakaraang project nila together kasi pinaghintay nila tayo ng 5 taon but this time deserve po ng Catden na magkaroon po sila ng panibagong project together. It could be movie or teleserye. So yun yung aantay natin. So ibig sabihin sa mga statement pa lang ni Miss Cat, confirm na po yun. Hindi na po pwedeng mabago yun. Sa parang sinasabing touch move na siya. So, at syempre, narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo, magre-react tayo sa mga komento po ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Sylvia Small. Sabi niya, Miss Darrett, si Miss Alora, ang BFF ni Kat, ang may susi ng kanilang totoong relasyon dahil sa mga date nila ni Miss Alora ang kasama. Kasama nila yung si Mike, 2 year. High school lang, di pa yata nakagraduate, natuto mag-English, di kalabaw yung dahil sa kapatid niya at sa pinsan niya nasa private school nag-aaral, English speaking. Kaya nga kanya-kanyang, dahil di siya makasabay, ay di niya solo yan. Kaya turol papel ni Enrique. Matras ay walang choice si Blanc, kaya isa pa datung pa. Ayan, parang di ko maintindihan sila sabi niya with regards to this. At para sinutukoy niya kasi yung project kasi ni Mr. DJ is talagang originally, in-offer po talaga yon kay
kay Enrique Hill, ayaw niya. So, ang gumanap na, pumalit dun sa kanyang character, is si Daniel Padilla. So, let's wait and see. Sabi nga ng iba let's give etong si Mr. DJ na chance, no? Bigyan natin sila ng karapatang mabuhay. Kasi nagkamali sila, pero syempre may consequences naman po yung mga ginawa niya. Hindi naman yun parang lilipas lang. Namamatay lang yung yung pinaka issue, pero still, meron pong kabayaran yun once na nanakit ka ng isang tao. Sabi ni Miss Sylvia Small, bayabang agad-agad inahin, good baboy, baka sa anak niya dahil nagpo-promote ng job na brands. Inahin baboy daw, dahil nagpo-promote nga ng job na brands. Si inahin, lolo ko, at talo ng Levi's, dating brand na yan, nalugi na yan, binuhay ulit. Bakit pinopromote sa buong mundo kung sikat pa lang anak niya? Asan ang Disney World na pinagmamalaki nila na nag-grand opening noong birthday ni Blanc? Siya lang ang ambassador ko, no? Di siya ang may-ari. Ano ba ito? Hindi ko maituloy yung mga yung mga words kasi parang medyo below the belt, diba? But anyways, opinion to ni Miss Sylvia Small, diba? Pero as much as possible, siguro huwag na tayo magsalita ng mga ganito. Let's be positive na lang. And do not spread any toxicity sa social media, diba? Gusto natin kasi maging masaya lang tayo at huwag tayo maging toxic kung tayong gumaya sa ibang mga fandom. Na talagang grabe kung atakihin si Catherine at si Alden Laychek sa labang parang below the belt na, diba? Talo pang pumunta po kayo sa mga vloggers na against sa Katden, grabe po yung pamiminta sa ginagawa nila kay Catherine. Hindi nyo po talaga matatanggap. And sabi ni Miss Joles, kahit anong sabihin nila, love na love ko si Catherine, mabait na anak, may magandang at masayang pamilya, yun ang mahalaga. Wala nang panahon si Catherine para patulan ng mga yan. Nasa kanya na lahat ng blessing. Di na mabubura yung pagiging magaling na artista. #1 endorser, which is true. Historical na yan. Hindi na mabubura yan. At the same time, basta si Miss Catherine, talagang she will always keep her feet on the ground. Talagang hindi mabawiin ng Diyos sa kanya yan. Sabi ni Mr. Renato Sayan, Miss Dareds, good day sa'yo and to all your viewers and followers. With regards to Law Official PH Mag's interview, according to my research, this was happened mid of October, meaning prior to this interview, if we are going to analyze, have already evolved into a deeper relationship from best friend to lovers, and we connect it to the interview question ni MJ Felipe kay Kat, kung ilang percent na ba yung closeness from 87 to 100 na ba? Sagot ni Kat, next ko sa'yo, I'm trying to connect the timeline from October to premiere night question ni MJ is barely a month or so from BFF to her BF na si Alden, because it's already evolved. Plus the fact that she has the difficulty not letting go her BFF is her love of her life, and that's Alden. Therefore, case closed. Ayan. Yun yung kanyang observation, and that's also my observation. So, tama naman po, diba? Kasi kung October pa yan nilabas, ano na pong month ngayon? And ang dami na pong naganap, ang dami nang nangyari. And prior to that interview, marami na rin pong mga nakikita natin na lumalabas sila, 'di ba? And nakita natin na nagkakamabutihan, 'di ba? So, I assume na talagang case closed na talaga itong dalawang ito. So, wag na tayo masyadong mag-isip, no? Alam na natin talaga na there's something special going on. Sabi ni